Natanggap na ng Malacanang ang kumpletong ulat mula kay Secretary of Justice Frederick Vida at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay ng kalagayan ni Zaldico. Batay sa kanilang high-level engagements sa mga opisyal ng Czech Republic at sa mga kinatawan ng European Union, malinaw na ang mga hakbang na ginagawa ay nakaangkla sa paggalang sa umiiral na mga batas ng EU at ng kani-kanilang member states. Ang ganitong mga usapin ay nangangailangan ng masinsinang diplomatikong proseso at koordinasyon sa pinakamataas na antas, at ito mismo ang ating ginagawa mula nang matukoy na hawak siya ng Czech authorities kaugnay ng paggamit ng invalid documentation. Sa kasalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Meanwhile, the DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Zaldico home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso. Yusek, following the confirmation by Secretary Vida that Zaldico is no longer under the custody of the Czech Republic, ano ho naging reaksyon ng Pangulo dito? Would you say that he was disappointed, he was angry? Ano ho yung naging reaksyon niya? Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Batid din po siguro ng Pangulo na hindi lamang siyang dismayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa, lalo't sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? For at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Pero since ipinatatawag po niya ang ambassador ng Czech Republic at ng France para malaman kaninyo kung ano ang mga pwedeng nagawa sana, is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Zaldico ay patungkol sa malversation. So, aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin pagkakaalam, sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na.